Tunay nga bang nabuhay ang ating Panginoong Hesus? Pag-usapan po natin ang iba't ibang teori tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus at ang tunay na sinasabi ng Biblia. Una po na teori, yung tinatawag na swan theory. Naniniwala sila na si Hesus daw ay hindi tunay na namatay, na pagkamalan lang daw na patay. Meaning, nahimatay o nawalan lang daw ng malay. Inilibing daw si Hesus pero after 3 days, nagising daw si Hesus mula sa pagiging walang malay. Dahil malamig daw ang lugar ng libingan. Tapos nakipagkita raw sa mga disciples. Pero mga kapatid, ang katotohanan, hindi po totoo ang teoryang ito. Dahil kung nahimatay lang siya, di sa matinding pagkakabalot sa kanya, hindi na siya makakahinga. At tiniyak din ng mga Roman soldiers or mga kawal na patay na nga si Hesus. Mismo ang Bible na rin nagsabi na talagang patay na si Hesus. Basahin natin sa Lucas 23:46. Ang sabi, sumigaw ng malakas si Hesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. O meaning, namatay na nga talaga. Kasi ang sabi ng Bible, nalagot ang kanyang hininga. So mga kapatid, pangalawa na theory ay ang tinatawag na hallucination theory. Ano naman po ang ibig sabihin nito? Sa teorya namang ito, tunay na namatay na si Hesus. At isip lang daw ng tao na nabuhay si Hesus. Ang katotohanan ay hindi raw talaga muling nabuhay si Hesus, kundi imagination lang ng mga nakakita sa kanya. Mali naman ito dahil mismo ang anghel ng Panginoon ang nagsabi na muling nabuhay talaga si Hesus. Basahin natin sa Mateo 28:5-7. Ang sabi dito, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Hesus na ipinako sa cross. 6. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Halik kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Verse 7, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at papunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, iyan ang balitang hatid ko sa inyo. So hindi po imagination na nabuhay si Hesus, kundi talagang muling nabuhay. Pangatlo po, yung tinatawag na impersonation theory. Ayon sa teoryang ito, mayroon lamang daw gumaya kay Hesus, kaya napagkamalan lang daw si Hesus na nabuhay na maguli. Hindi rin totoo ang teoryang ito. Bakit? Magagaya ba nila ang pinakuan na ipinakita ni Hesus kay Tomas at biglang nawawala at nagpapakita si Hesus? Si Tomas hindi rin naniwala dati. Pero nang ipakita ni Hesus ang kanyang kamay, doon pa lang siya naniwala. Basahin natin. Sabi po sa Juan 20:26-29. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Hesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 27. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29. Sinabi sa kanya ni Hesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Kung impersonation lang, madali agad malaman ng mga disciples dahil alam nila kung paano magsalita si Jesus Alam nila kung paano mangusap, makitungo, gumalaw o kumilos.
nila yon kasi araw-araw nilang kasama si Jesus eh. Kaya hindi po totoo na may gumaya lang kay Jesus. So pang-apat po na teorya ay tinatawag na spiritual resurrection theory. Sa teoryang ito, hindi sila naniniwala na muling nabuhay ang physical ni Jesus, kundi nananatiling nasa libingan lang daw ang bangkay ni Jesus. Ang nabuhay o bumangon lang daw ay yung spiritual o ang espiritu lang daw ni Jesus. Ang teoryang ito ay nagsimula po sa agnostic na tinatawag. Mali din po ang teoryang ito. Bakit? Dahil maliwanag sa Bible na pati physical ni Jesus ay nabuhay din. Kung spiritual lang, edi nasaan yung physical ni Jesus? Di ba, hinanap ng mga babaeng dumalaw? Kung nasaan na, wala na eh. At nasaan ang kanyang mga buto? Sana may nakakuha na. Basahin din natin ang sinabi ng anghel sa mga babaeng dumalaw sa libingan para mayroon tayong ebidensya. Sabi po sa Mateo 28:5 hanggang 6. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa cross. 6. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. O di ba? Wala na daw yung bangkay ni Jesus eh. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. O wala na doon. Itong katawang mayroon kay Jesus nang muling mabuhay, physical siya, pero maluwalhating katawan na. Ito kasi ang katawang ipapattern sa atin para sa buhay na walang hanggan. Sabi po sa taga-Pilipos 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Kaya po mga kapatid, wala na akong idea kung paano niya gagawin to. Basta importante, sa buhay na walang hanggan, ang katawan natin ay babaguhin at magiging katulad sa katawan ni Jesus. Pero may limitasyon pa rin, hindi kagaya ni Jesus. Hindi ibig sabihin na maging Diyos na rin tayo. Sabi po, sa muling pagkabuhay ni Jesus at sa katawan ni Jesus, wala na tayong dapat itanong kung paniniwalaan lang natin kung ano si Jesus dati noong hindi pa siya nagkatawang tao. Kaya sa kanyang muling pagkabuhay, naniniwala akong bumalik na siya sa dati niyang likas. Kaya kung magpapakita siya ng physical, anong masama doon? Makapangyarihan naman siya. May panahon namang bigla na lang siyang sosolpot, mawawala, o biglang nagpapakita. Kahit nga nung pag-akyat niya sa langit, habang pinagmamasdan siya ng mga disciples, paakyat sa langit, unti-unti na lang nawala sa paningin nila si Jesus. Di ba? Makapangyarihan siya. So, panglima na theory, anon tomb theory. Hindi raw alam ng mga disciple ang exactly kung saan inilibing si Jesus. Ang paniniwala kasi sa teoryang ito, si Jesus daw ay kasama doon sa mga ipinako o mga pinarusahan. Itinapon doon sa tinatawag na common pit. Doon itatapon ay yung mga bangkay na pinarusahan na napako sa cross. Hindi rin ito totoo. Bakit? Dahil alam naman natin na nasa tamang libingan si Jesus at alam nila kung saan pupuntahan. Basahin natin sa Lucas 23:50 hanggang 55. Ang sabi po dito, may isang lalaki noon na ang pangalay Jose. Siya'y taga Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabait at matuwid ang taong ito, at isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. 52.
Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa tilang mamahalin at inilagay sa isang libingang inuka na bato na hindi pa napaglilibingan. 55. Sumama kay Jose ang mga babaeng sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Kaya hindi po sila pwedeng magkamali. Talagang alam nila ang nilibingan kay Jesus. Hindi pwedeng hindi nila alam. Pang-anim po na theory. Tinatawag pong thief theory. Sa teoryang ito, ninakaw lang daw ng mga disciples ang bangkay ni Jesus para ipalitaw na nabuhay na mag-uli si Jesus. Mali din po ito. Dahil paano mananakaw ng mga disciple ang bangkay ni Jesus? Dahil mahigpit yung pagkakabantay sa kanya ng mga kawal. Kaya walang nakaw na nagaganap. Aminin na lang nila na talagang nabuhay si Jesus. At sinabi din talaga yan ng Bible eh. Sabi sa Mateo 27, 44 hanggang 46. Sabi po dito, kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay. At pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. 65. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. 66. Kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Kaya hindi mananakaw dahil mahigpit ang pagkakabantay. Di ba? So mga kapatid, marami mang teorya tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus, pero ito lang ang masasabi ko. Ang Bible o salita ng Diyos ay hindi teorya, kundi totoo ang sinasabi dito. Kaya dapat nating basahin, pag-aralan, paniwalaan at ipamuhay. 100% na si Jesus ay namatay at muling nabuhay sa 3 araw. Linggo nabuhay ang ating Panginoong Jesus, kaya para sa mga Kristiyano, ang linggo ang pinakamahalagang araw at selebrasyon dahil buhay ang ating tagapagligtas. Tiyak ang pag-asa natin at may halaga ang ating pananampalataya sa Kanya. Sinasabi sa Biblia sa 1 Korinto 15, 14, 17 hanggang 18, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. 18. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Salamat sa inyong walang sawang panonood, pakikinig sa salita ng Diyos. Tayo po ay magkita-kita naman sa aking mga susunod na video. Huwag pong kalimutang mag-subscribe. Salamat. God bless everyone.